Minsan, sa kagustuhang palawakin natin ang ating mga negosyo, nasasagasaan natin ang kalikasan. Pero, talaga nga bang hindi pwede magsama ang kaunlaran at magandang kapaligiran? Let us witness the success of the Environment Advocacy Program of Pangasinan, ang Ilog Ko, Bubuhayin at Mamahalin Ko Project. This is Pangasinan, surrounded by beautiful beaches, elegant establishment, historical structures, safe, clean, and healthy environment. Ang Pangasinan ay kilala sa iba't ibang agricultural industries nito. High-quality salt, bagoong, and other delicacies. Ang pangingisda ang isa sa kanilang major industries. And Agno River, the longest river in northern Luzon, contributed much in this industry. Pero dahil sa sobrang commercialization, naubos ang ilog hanggang sa ito ay tuluyan ng naging marumi. At unti-unting nauubos ang mga isda. So dito, sinimulan namin, sabi ko, bakit yung mga tulungan natin, yung mga fisherman natin, ibalik natin yung rivers natin na maraming mga isda at saka pwede natin gawing navigational roads para sa transportation. In 2009, the project Ilog Ko, Bilayentan, Arawen Ko was launched. Inalis natin yung mga nagpupulyot, especially mga fish cages sa mga illegal structures. After that, madali naman na. Sumunod naman na yung mga kababayan natin. Matindi ang resistance na natanggap ng provincial government of Pangasinan at mga municipalities mula sa mga operators ng mga illegal structures at fish pens. Karamihan ng umangal yung mga kapitalista ng fish pen na hindi naman taga rito. Sila ang nakikinabang sa aming kailugan. Despite the resistance, the community worked together with the LGU in healing the river. Tulong-tulong na nagtanim ng halos 30,000 mangrove seedlings along the river bank. Together, the LGU officials, the barangay, and the residents dispersed tilapia and bangus fingerlings into the river to support the population of fish. Dahil dito, dumami uli ang nahuhuli ng mga mangingisda. Natanggal yung mga kawayan na nakatusok-tusok dyan, natanggal yung mga net, natanggal yung polluted sa ilog, bumalik yung isda. Because of the abuse and neglect of the environment and the river, heavy siltation had formed on the riverbed. This had to be dredged out. Pero imbis na naitambak lang sa kung saan ang dumi mula sa ilog, naisip ng LGU na gamitin ang extracted waste to construct roads to isolated barangays. Malaking benepisyo ang nakuha namin dito sa daan at saka sa tulay. Kasi noon, nung wala pa ito, pupunta kami sa dagupan, mamamalingki kami o kaya'y magsisimba kami, ang dadaanan namin yung Pilapil na Makiti. Hindi na kami sumasakay sa bangka ngayon. Ang sinasakyan na namin, puro tricycle at saka mga bihikulong makapasok dito. Ang extracted silt mula sa ilog ang siyang naging daan para sa mas magandang buhay ng mga mamamayan ng Salapingaw. Aya so lugar men barangay Salapingaw so limmo buglaya adalom laya pero natan balbalog sa umanan to tasay island barangay Salapingaw sa Gayang Iter at sare puri ba na alara kakabay to raya balbalog so internon gobernador Espino. Before,
Barangay Salapingao experienced floods every time the high tide came in. But the LGU found another effective way of using silt as elevation for the homes of the residents. Ayun ang pinaka maganda sa barangay namin na nangyari. Pag tag-ulan, yung baha na dyan sa part ng Dagupan. Pero dito sa amin, minsan di kami nabasa. Maganda, malinis at masagana na ang Limahong Channel at Agno River. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang pag-aalaga dito. You'll help with the government, you'll help with everyone na para i-maintain na ganito kalinis dahil makikita mo na napakaganda nga pag ganito, diba? Kaya nabuo ang Task Force Kalikasan. It is their duty to patrol the waters of Agno River and make sure that environmental protection regulations are followed. Ang provincial capital po ay nag-purchase ng 3 motorbangka para po mapatrolan namin. Araw-araw yan at hindi po makabalik yung mga illegal settlers po sa mga kailugan natin. There may still be more hindrances to clean in this project. Dahil hanggang sa may mga taong sumusuway, hindi magiging mapayapa ang daloy ng ilog ko, bubuhayin at mamahalin ko. Ginagawa natin to para sa ating mga maliliit na mangingisda and most especially para sa mga susunod na henerasyon. Napakaraming ilog ang naaabuso sa Pilipinas. Pero kung kinaya ng Pangasinan, bakit hindi kakayanin ng iba? Basta tuloy-tuloy ang tulungan, siguradong maganda ang daloy ng kinabukasan ng kalikasan.